I guess yung kay ano po muna 'no, kay Miss, Violeta Constantino, yung dating manager ng Land Bank sa May Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. So, para sa inyo po, ano yung na-establish ng kanyang testimonya for the prosecution? Yung una po na ang Office of the Vice President po ang nag-authorize nung withdrawal ng 500 million or half a billion peso. At na ito po ang so yung una po yung amount na na-transact. Yung pangalawa po ay na yung transaction was authorized by the Office of the Vice President. Dahil paulit-ulit po niyang sinasabi na nagkaroon naman ng advice yung pong ADA, parang authority to debit yung account na nanggaling kay Office of the Vice President. Yung pangatlo po na ito din po ay tinanggap ng ni Miss Gina Apostol. No? Yung tatlo pong cheque ay nakapangalan sa kanya. At si Gina Apostol po mismo, Acosta po ata yun Gina din. Acosta, pagpaumanhin po, Gina Acosta po mismo ang nag-transact na may kasama po siyang isa pa pong mukhang empleyado din po ng Office of the Vice President, si Mr. Limuel Ortonio. So yung tatlo po na yon at yun din po na physically, no, yung na hindi lang po tinransact yung cheque, in-cash po yun, no? Yun po yung transaction. At physically po, talagang inabot nila yung tigwa 125 million pesos. In cash. In cash, na 4 na beses, na inilagay po ito sa mga bag at sa pagkakaalam po, doon po sa na-witness ng ating bank manager, si Ms. Constantino, ito po ay inilabas po nung dalawang tao na yon, ni Ms. Acosta at ni Mr. Ortonio. At yung first withdrawal, ang sabi po nung bank manager, she was in the back room personally. Yes, opo. Na-witness niya yung mismo. Opo. Yung isa din po doon, nabanggit po niya kasi yung ginamit niyang term unusual. Unusual. So, Yung 125 million pesos na one-time na withdrawal. opo, ano po? na unusual po siya. So, gaya po ng nasabi niya, hindi niya po mailahad dahil covered po sila nung hindi, maaari po nilang hindi ilahad kung kung ano po yung ni-report nila. Yan po yung sa AMLC. Yun tungkol po yun sa under po ng AMLA natin, Anti-Money Laundering Act. Oho. Can you Opo. explain that, Dean? For the viewers too, yung Anti-Money Laundering Act. Kasi sinasabi na po kanina ni Ms. Constantino na hindi niya pwedeng sabihin yung details because they're covered by the AMLA. Opo. So yung sa AMLA po natin, Anti-Money Laundering Act, meron pong parang dalawang kategorya ng impormasyon doon. Yung covered transaction po at saka suspicious transaction. So meron din po tayong covered institutions, kasama po doon ang mga bangko. So ang mga bangko po, required po sila na mag-report sa AMLC, yung committee po ng anti-money laundering, kapag po merong covered transaction, yun po yung lumalampas ng 500,000 pesos. Mababa po pala ang threshold, no? Opo, mababa po yun. 500,000. Meron pong dalawang uri ng institution, hindi po kasama ang bangko, na mas mataas po yung kanilang threshold. Pero yung mga bangko po, pag nag-transact ng above 500,000, kasama na po yun sa covered transaction. Pero yung transaction po ba na yan is withdrawal and deposit? Opo, kahit po yung mga deposit din. Pag sinabi pong covered institution, pag may ganyang transaction, kailangan nilang i-report sa Apo. Anti-Money Laundering Council. Opo. Tapos meron din pong tinatawag naman na suspicious transaction, na tanong din po yun kanina. So maaari po kasing baka hindi naman umabot dun sa threshold, pero kung pasok siya dun sa suspicious transaction, kailangan din po nilang i-report. Yun po yung sinusubukan ipaliwanag ni Ms. Constantino na unusual po to pero baka naman hindi suspicious. Yung suspicious po kasi may listahan din po yan. Halimbawa po, kung familiar po ang isang bangko dun sa mga transaksyon ng kanilang depositor, makikita po nila na tila mas malaki to dun sa mga previous, for example, withdrawals, or tila malaki yung pumasok compared dun sa normal na natatransact na deposit dun sa account na yon. So pag may mga ganun po, or
Kasi po meron tayong, ang mga bangko po kailangan kilala nila yung kanilang mga depositors. Yung mga know your client. Know your client, no? So kung halimbawa po alam nila, kadalasan po tinatanong nila, ano po ang income ninyo? Kung halimbawa po may pumasok na parang evidently mas malaki doon sa malamang dapat kinikita nitong depositor na ito, pwede po nilang ituring yun na suspicious transaction. So, meron po tayong ganun. So, yung paggamit po talaga ng word na unusual, malaking bagay po yun kasi hindi niya sinabing suspicious. So, pag sinabi po natin unusual, ang pwede pong katumbas niyan yung hindi pangkaraniwan o hindi inaasahan. So, sila po hindi lang inaasahan dahil wala silang karanasan na may nagwi-withdraw ng ganong kalaki. Unusual yon, no? Nung nakita nila na may parang pattern po of regularity, yung naman pong sinabi ni Senator Lacson na napuna niya parang quarterly yung withdrawal. Baka po after 2 or 3, sa kanila po, hindi na sila nagugulat. No? So, hindi naman po ibig sabihin, hindi na siya unusual for the government agency, pero para po dun sa bangko dahil ilang beses na po nilang ginawa at baka po sa palagay nila may regularity naman yung dokumentong sinusumite sa kanila, hindi na po siya kakaiba dahil nagawa na po nila previously. Alright. So sa ngayon naman po, Dean, ay tatawagin natin si Joseph Morong mula sa Senado para tulungan tayo mag-recap. Okay, Joseph, let's recap. Yes, Maki, Dean, I think yung pinag-uusapan dito sa Senate Impeachment Court tungkol doon sa AMLAC disclosures ay kung, di ba, nagkaroon ng testimonya itong si Bank Manager Violeta Constantino na mayroong mga 125 million. So yung 125 million ay sobra doon sa 500,000 na limit doon sa AMLAC law na pag sinabi na ang ibig sabihin nun, pag merong mga transaksyon na worth 500,000 above, ay dapat nire-report. Kini-question ng ilang mga senator, Senator Bam Aquino, Senator Kiko, na nireport ba yan sa AMLAC? Siyempre, hindi masasagot yan nitong si Ginang Constantino or Miss Constantino dahil covered siya nung AMLAC. At sabi nga nitong CPO Presiding Officer Chis Escudero ay buti hindi mo sinagot kasi yung mga bank officers hindi sila or pinagbabawalan sila na magsabi kung ano yung ginawa nila doon sa mga transaksyon na 125 million, whether they reported it to AMLAC or not. So yun yung issue doon. Ngayon, ang question, na-pick up ko kay Dean, parang question ni Senator Lacson, kung confidential funds to, bakit parang regular yung withdrawal? Ang pagkakaalam nitong si Senator Lacson, pagka confidential funds for, halimbawa, surveillance activities, per need basis, di ba? Parang kung kailangan, tsaka mag-withdraw. But let's see kung ano yung mga dates ng mga withdrawals. This is between 2022 to 2023. December 20, 2022, withdraw, same day. Next month, January 31, 2023, withdraw February 6, 2023. Pangatlong cheque, April 18, 2023, withdraw several days after, April 25, 2023. July 13, 2023, withdraw July 14. So, at least 7 or 8 months na withdrawal, totaling 500 million. Ito na, Maki, yung kalahati na bahagi noong Article 1 tungkol sa alleged misuse and misappropriation.